Lord, plant my feet on higher ground. Marahil ito ay dahil sa maraming pagbaha na nararanasan natin, no? Kailangan nating maisampa doon sa mas mataas na lugar. Pero ang awit, ang mensahe ng himno ay hindi lamang po sa literal o physical na kalagayan. Sa baha ng kasalanan na nasa ating palibot, kung hindi tayo itataas, kung hindi tayo isasampa ng Diyos, tiyak, magiging mabigat yung ating pagdaraanan. Pero salamat sa Panginoon, kagaya ng inawit natin, kamangha-mangha ang kanyang biyaya. God's grace is amazing. Yan ang sabi niya. Kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Amen. Bakit parang wala kayo sa mood na makipag-usap sa akin ngayong umaga? Kamangha-mangha ang napag-aralan natin nung nakalipas na ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay kapanig natin. Mga pagtuturo, katotohanan na paulit-ulit binabalikan natin at pinapaalalahanan tayo ng Diyos kung gaano tayo kapalad, kung gaano kalawak ang kanyang pag-ibig, kung gaano kasagana ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. At ito ang nakita ni Pablo. Ito yung naranasan niya. Kaya nga sa ating teksto ngayong umaga, ang pag-uumpisa ng kanyang salaysay o ang kanyang, this is not actually a narration but a treatise. Romans is a theological treatise by Paul. Ito yung kanyang paghahayag, pagtuturo ng napakalawak at malalim na katotohanang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga sa umpisa pa lang, kung papansinin ninyo, bagamat Tagalog yung binasa natin kanina, hindi natin masyadong mapansin. Ang sabi sa umpisa ay kung kaya nga, no? Kung kaya nga, sa English, ang katumbas nito ay therefore. At madalas ninyong marinig sa akin, parang misplace yung paglalagay nung word na yon kasi dapat nasa dulo ng kabanata siya eh. Kasi yung therefore ay tinatawag yung ating pansin na paparating na sa dulo. Isa-sum up na ng author yung kanyang sinasabi that he is now coming to a very important conclusion. Kaya nga sa akin parang, bakit naman si Pablo gustong-gusto niyang gamitin yung therefore sa panimula ng kabanata? Dapat sa bandang dulo siya. Pero ang Biblia po kasi, nung unang ginawa at sinulat yan, wala po siyang chapters. Mga scholars ang naglagay ng chapters, kung kaya, hindi natin pwedeng ihiwalay yung isang kabanata, yung isang chapter, sa nakalipas niya. In fact, kung titingnan natin, yung therefore na ito, o yung kung kaya nga na sinasabi dito, ang kanyang tinutukoy ay yung mga nakalipas na pagtuturo, mga katotohanang naranasan at ipinahayag ng apostol. Sabi ng marami, it refers to the immediately preceded chapter, yung chapter 11. And there is a truth in that. Ang sabi ng iba naman ay hindi lang yung chapter 11, kung hindi magmula chapter 1 hanggang chapter 11, ito yung tinutukoy nung therefore. Pero sa akin, gusto kong tingnan natin ito na mas higit pa siya doon. Because that therefore follows the entire unfolding of his argument. Na ang sinasabi niya, hindi lamang itong mga katotohanan na ito na makikita natin sa chapter 1 hanggang chapter 11. This is the unfolding of his argument regarding the gospel itself. Yung unang awit natin kanina, no? Parang first time lang nating inawit. No, yung there is only one gospel.
There is this hope in this gospel. At ito yung sinasabi ni Pablo. It sets forth the counsel of God throughout the epistle. Alam natin yon. Pero hindi lamang sa sulat niya sa mga taga-Roma. Kung titingnan natin ang buong Biblia, ang buong kasulatan ay tumutukoy sa mga katotohanan ito. And in light of all that has been unfolded about the things of God, therefore, there is a practical conclusion that we ought to reach. Ang sinasabi niya, kung lahat ng ito ay narinig ninyo, kung ang lahat ng ito ay pinaniwalaan ninyo, kung ang lahat ng ito ay mga katotohanang sinampalatayanan ninyo, walang saysay yan kung nalaman mo lang siya. Therefore, yan ang sabi ni Pablo, kung kaya nga, dapat magkaroon siya ng application. And Paul in here is not simply arguing in a logical way. He appends to his argument an apostolic plea. Anong sabi niya? Kung kaya nga, namamanhik ako sa inyo. Yung namamanhik, parang mababaw pa siya. I beseech you therefore, yan ang sabi niya sa English. He is reduced to begging. Naninikluhod siya. Mga mananampalataya, nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Yan ang sinasabi niya. Naninikluhod ako sa inyo na sa liwanag ng ating pagkaunawa sa Ebanghelyo, na kung tayo'y naniniwala na sa pamamagitan lamang ng biyaya sa pananampalataya tayo naligtas. Kung naniniwala tayo na dapat tayong lumakad sa kabanalan pagkatapos, kung naniniwala tayo sa mga katuruan ng biyaya, the doctrines of grace in election, kung naniniwala tayo na ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan sa atin upang makapanatili. Kasi yan ang sabi ng iba ang makakapanatili hanggang wakas, siya lang ang may libro. Pag-attend kami ng seminary na sinasabi nila, he who perseveres unto the end shall receive books. And ngayon, pati sa mga okasyon, sinasabi na rin yon. Siya na mananatili hanggang sa dulo, meron siyang giveaway. No. Ang Diyos ang sinasabi niya, ang makakapanatili hanggang wakas, siya lang ang makakaligtas. At walang makakapanatili maliban sa biyaya ng Diyos. Kung alam ninyo ito, sabi niya, kung alam ninyo yung napakasarap at napakatamis na probidensyang pag-iingat ng Diyos, na sinabi dito ni Pablo sa Romans chapter 8, na ang lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa ating ikabubuti, tayo na tinawag ayon sa kanyang layunin. Nakita po natin yon, anuman ang mangyari, for all things work together for good. Naniniwala kayo doon? Lahat ng bagay, pinaglalakip-lakip ng Diyos. Yan ang sabi niya. Oh, how sweet and great is this providential care of God. Kaya nga, kung pinaniniwalaan nyo ang lahat ng ito, sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, namamanhik ako sa inyo, naninikluhod ako sa inyo, at bilang inyong punong lingkod, ito rin ang aking ginagawa ngayong umaga. At ito yung hangarin ng aking puso, na makita nyo ang katotohanan ito, kung kailangang lumuhod ako sa harapan ninyo, kung kagaya ng ginagawa ni Pablo. Ang sabi niya, kung kaya nga naninikluhod ako sa inyo sa pamagitan ng habag ng Diyos, yan ang sinasabi niya. By the mercies of God. I think the apostle is saying that his plea is in light of the tender mercies of God that he has just expounded. Hindi ito mga katuruan, tapos
May pananakot na kung hindi mo gagawin yan, bahala ka, ikaw din ang mawawalan. Hindi ganoon ang tono ng apostol. Pagkatapos niyang ituro, pagkatapos niyang pagmalasakitang mailipat yung kanyang pagkaunawa sa mga kapatid na kanyang sinusulatan, ang sabi niya, naninikluhod ako sa inyo. The fact that we are justified by faith is because of the mercy of God. Huwag niyong kakalimutan yon, sabi niya, na kung kaya tayo naligtas, kung kaya tayo nakakapagpatuloy, kung kaya tayo nakakatindig pa, ay dahil lamang sa habag ng Diyos. Everything that Paul has expounded throughout this doctrinal section of this apostle points back to God's mercy. Yung mga kamanghamanghang katotohanan na kung titingnan mo, actually, yung isang talata, meron akong alam na napakagaling na pastor. Yung isang talata, ilang buwan niyang ipinangaral. Using that same one verse for many months. Kasi punong-puno, hitik na hitik ng bunga, kumbaga, itong isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Pero ang lahat ng ito ay mga daliring nagtuturo pabalik sa habag ng Diyos. From the beginning up to this point, it has all been about mercy and God's grace. And that is what drives the apostle to this necessary conclusion. It is the mercies of God that leads us to the therefore. Kaya nga, sana maunawaan natin yon. Hindi lamang yung alam natin ito, hindi lamang yung alam natin yon, sana mag-level up tayo. Mag-grow tayo. Humakbang tayo ng isang hakbang pataas, papalapit sa Diyos. Kung gayon, kung kaya nga, therefore, yan ang sabi ni Pablo. The first thing Paul asks that we do by practical application is to bring an offering. Ito yung sinasabi niya. Kung ganon, magdala kayo ng handog na buhay. Ay, ayaw na namin yan. Na-offering na yan, pastor. Kinakalakal mo na yung salita ng Diyos dyan. Basahin niyo po ang ating text. Yan ang paninikluhod ni Pablo. Handog na buhay. The beginning of chapter 12 harkens back to the Old Testament system of worship. Hindi po ito bago. Huwag nating isipin na, meron na namang bagong inimbento si Pablo. Hindi po. Ang basihan ng pagsamba, magbabalik tayo sa lumang tipan, yan po ay ang basihan ay ang paghahandog o ang pag-aalay. Maalala niyo, the first sacrifice propagated by God in the Old Testament was the worship that He required of Adam, Eve, and their sons. Makikita natin yan sa mga unang kabanata ng aklat ng Genesis. Hindi ba't makikita na bagamat sila'y pinalayas na doon sa halamanan ng Eden, pero nung sila'y magkaroon ng anak, makikita nating naghandog agad. Hindi po ito bigla lang naalala or practice nila ito. Alam natin si Abel ay naghandog ng kanyang pinakamataba sa kanyang alagaing hayop. Si Cain ay, kasama niyo po ba kayo? Ano pong hinandog ni Cain? Magmula sa kanyang produce, yung kanyang mga naani na mga gulay. Sabi ng Sunday school teacher ko noon, yung mga tira-tira. Pero wala po tayong makikitang ganyan sa Biblia. Kasi hindi natanggap yung kay Cain eh. Ang punto ko lamang dito, sa simula pa lang, sa mga pinakaunang anak na naisilang kay Eva, nandoon na sa kanilang sistema na ang paglapit, ang paglilingkod, ang pagsamba sa Diyos, ito ay kasama, kalakip ng mga ito, ang pagdadala ng handog sa Kanya. Their produce or livestock and other sacrifices to the altar. Therefore, I would like to tell you that the definition of worship in the beginning was the offering of a sacrifice of praise to God.
Ito ay handog ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. The liturgical structure of the tabernacle and the temple will also attest to this. Pagkatapos nung nangyari sa Genesis, sa pagsulong ng paglakad ng pananampalataya sa kasaysayan ng Israel, makikita natin mula pa sa tabernakulo hanggang sa templo, ang palaging pinag-uusapan ay ang paghahandog. Bato-bato, kambing, tupa, baka, yan. O yung kanilang mga aning mga butil, merong cereal offerings, and the like, were brought into the sanctuary as an integral part of the worship of the people of God. Hindi ito bago. Hindi ito biglang natuklasan na lang ni Pablo. May basihan ito sa requirement ng Diyos kung papaano makalapit, makapaglingkod at makapagsamba ang kanyang bayan. Bagamat madalas, ang iniisip natin sa pag sinabi nating sacrifice, you know, when we hear the term sacrifice, we often have this meaning in our mind that we are giving up something that is extremely valuable. Pag sinabing nagsakripisyo ka, mayroong isang napakalaking bagay na iyong ibinigay sa Diyos. And that is right, in a sense. But it is not just that. The element is included in the concept of sacrifice. Kasama yon. However, the primary point is not what we should lose something. Hindi yung merong nawawala sa atin. Halimbawa, kapag sasabihin ko, mag-pledge tayo, mamaya, magsakripisyo tayo, meron tayong sacrificial giving. Kailangan nating mag-pledge kasi bumabaha. Kailangan nating gawin yung kanal. Yan, para lang ma-contextualize yan. Yan na naman si Pastor. Yung mga, yun na lang ang savings ko, kailangan ko pang ibigay. Ang iniisip natin, merong mawawala sa atin. Tama po yun in a sense. Pero hindi yun ang pangunahing dahilan ng ating pagsasakripisyo pagdating sa Diyos. It is not that we just lose something, but rather that we should express something. Hindi lamang ito yung mawawalan tayo ng isang bagay, kung hindi ipinapahayag natin na meron tayong ginagawang pag-aalay sa Diyos. The whole principle of giving to God is an expression of worship. That is why sa ating pagbibigay ng ating kaloob at ikapu, bakit pa siya laging nandiyan? Bakit laging kasama? Salamat nga kayo sa ibang church. Pag merong Sunday school, may offering. Pag sa prayer meeting, may offering. Pag may BMO fellowship, may offering. Pinaalis na po ng leadership lahat yan. Dahil ang ating paraan ng pagbibigay ay kabahagi ng ating pagsamba. Kung talagang magbibigay ka, kahit na, sabi, ang katwiran ng iba kasi, pag maraming mga offering na iba-iba, pag naipon yan, kahit konti-konti lang, madami din. Hindi po ganoon ang pagkakaloob sa Diyos. Hindi siya nagmamakawa at namamalimos sa atin. Ang pagkakaloob, ang paghahandog, ang pagbibigay sa Diyos ay bukal sa puso, kapahayagan ng ating pagsamba. Oo, dudugo tayo. Di ba tama yun sa offering? Alam nyo ba na ang mga handog sa lumang tipan ay pinadudugo? At yun ang ibig sabihin ng altar. Ang altar ay lugar ng katayan kung saan pinadudugo. Kaya nga ang inyong pastor laging nasa altar. Dito nyo ako pinadudugo. Yan ang ibig sabihin sa lumang tipan. Ito yung ginagawa ng mga taong naniniwala sa turo ng Diyos. Kaya lang minsan pag sinabi, buti ngayon walang nagsabi, no? Tamad yung ating worship leader ngayon. Usually sinasabi tayo po ngayon ay magkakaloob at magbibigay ng ating mga ikapu. Nagulat ako kanina, may naglalakad na lang basta, no? Na kumuha. Alam niyo, nung makapunta ako ng Thailand, sumama ako sa short-term missions, yung kanilang mga monghe, yung mga monks nila,
Merong araw ng pagkolekta ng mga handog. Hindi po sila kumakatok sa mga gate at sa mga bahay. Alam niyo ginagawa nila? Naglalakad sila sa daan. Parang yung truck ng basura. Ganon. Di ba yung truck ng basura pag naiwan ka, hahabulin mo kahit malayo na? Ganon ang ginagawa nila sa pagkakaloob. Pag nalampasan sila kasi medyo may ginagawa or nakatulog, kahit malayo na yung linya ng mga monks, hahabulin nila. Dahil lang paniniwala nila, malaking kabawasan kung hindi sila magkakaloob. O kung minsan yung mga kulto, mas matapat pa kaysa sa atin. Tayo dumaan na, kunyari may hinahanap ka sa bag mo. Dahil lang tingin natin, pag sinabi ng worship leader, pagkakaroon ng paghahandog at ng pag-iikapu, let us now worship God with the giving of our tithes and offerings. Ang tingin natin, ayan na naman. No? Pero wala akong magagawa. I simply have to bite the bullet. Ang pakiramdam natin wala kang magagawa. Nakatingin pa naman si pastor, nakakahiya. Tapos may camera pa doon. Pwede kong tingnan uli sa camera mamaya kung sino yung hindi nagbigay, tsaka yung hindi. Sino yung nagbigay, tsaka yung hindi. No? This is a sacrifice. Ang handog ay sakripisyo. Pero hindi siya pabigat. Ito ay kaparaanan kung papaano natin ipinapahayag ang ating paniniwala sa Diyos. Do not give something back to God out of duty. What a shame. Malaking kahihiyan sa atin na mga mananampalataya kung nagbibigay lang tayo dahil sa ang tingin natin, ito ay responsibilidad. Because the offering is an act of worship. This is one way in which we show our submission to the transcendent majesty of God. Nakapanood na kayo ng mga pelikula na kapag dumaan yung kanilang emperador o yung kanilang hari, lahat yumuyukod. At pag sinabi ng hari, lahat ng may kakayanan, all able-bodied, come and join me and let us do this campaign. Palayasin natin yung mga nananakop na yon. At lahat ng madaanan niya, susunod sa kanya. Kung magbow sila, nakakahiya tayo. Tingnan nyo, bagamat kultura nila yon. Pero kung dumaan yung hari, hindi lang nagbabaw, lumuluhod. Tayo, dumaan na yung offering para sa Diyos. Wala lang sa atin. This is our way of showing our submission to our majestic God. Because He is worthy of our praise. Amen. He is worthy of our devotion, our substance, our time. God is worthy of ourselves. Lahat ng kung ano ang meron sa atin, yan ang sinasabi ni Pablo. Sana'y maunawaan ninyo na ang handog na ito ay hindi lamang yung tira, hindi lamang yung ayaw na natin, kung hindi yung buong buhay natin. Sa lumang tipan, bago ihandog ang isang hayop para sunugin, sinisigurado nila na ito'y walang kapintasan. Pero itong inalagaan nila, halimbawa ang Passover. Ang Passover ay tuwing 14 o 2 linggo, kung sa ating titingnan sa ating panahon. Ang kapistahan ng Pasko or the Feast of the Passover was celebrated during the 14th day of the month. Pero alam nyo ba kung kailan kukunin yung ihahandog nila? Not on the 13th, but on the 10th. It was specified sa Old Testament. Hulihin mo na, ikulong mo na, alagaan mo na sa 10 araw pa lang. Anong purpose? Para nung sa ganon, siya ay mataba, siya ay kinalingang husto, siya ay walang pilay, walang sugat. Tapos anong gagawin? On the 14th, kikitilin.
papatayin lang siya. Yung practical na kaisipan ng tao ngayon, parang sayang naman yun. Pinaayos-ayos mo pa, tapos kulang na lang, lagyan mo ng ribbon, pero pagdating ng 14 na araw, ay papatayin mo lang. At yung dugo niya ay ipapaagas doon sa altar. Alam niyo po kung anong kahulugan doon sa kanila? Alam kasi nila, dapat sana sila'y napatay. Dapat sana'y sila ay napahamak. Pero dahil sa habag ng Diyos, ay sila ay naligtas. So kailangan nilang i-redeem. Ano ba yung i-redeem sa atin? Kailangan nilang tubusin. Kailangan nilang bayaran. At ang pambayad ay yung pinakamataba, pinakamainam. Palagay ninyo, yun na yung pinakainam sa Diyos? Pinakamainam sa Diyos? Sa tao, yun na yung pinakamainam. Pero sa Diyos, hindi yung handog mismo ang tinitingnan niya. Ang tinitingnan, gasino na yung isang bato-bato, gasino na yung isang kalapati o kambing o tupa para ialay mo sa Diyos na magmalaki ka. Sa Diyos, walang kwenta yon kung tutuusin. Ang tinitingnan niya ay kung gaano ka katapat na nag-ingat at nagbigay ng pagpapahalaga doon sa iyong inihahandog. And yet, sa lahat ng ito makikita natin, papatayin. Narinig niyo po yon? Papatayin siya. And this is in stark contrast to what Paul is saying. Anong sinabi ni Pablo? Ano daw ang ihahandog natin? Present yourselves. Sabi niya, ihandog ninyo ang inyong sarili. Hindi mga hayop, hindi mga gulay, hindi mga butil. Ang inyong sarili. Anong sinabi niya? Bilang handog na buhay. Yung mga hayop, patay po yon. Hindi mo pwedeng ihandog kay Lord. Sabihin mo, Lord, yung attachment ko po dyan, huwag nyo na pong patayin yan, okay naman yan. Hindi po. Lahat ng ihandog sa Diyos, sa lumang tipan, sila'y pinapatay. Pero dito sabi ni Pablo, at narito yung malaking pagkakaiba, Paul is not asking us for martyrdom. Hindi hinahanap ng Diyos sa atin ngayon na magpakamatay. He says that the response we should give to the gospel is an act of worship and praise. Yung paghahandog ay sa kaparaanan ng pagsamba at ng pagpupuri. The sacrifice of the new covenant is not a sacrifice of bulls and goats and lambs, but a sacrifice of the people of God. Ang ihahandog dapat daw sa bagong tipan hanggang sa ating panahon ay ang bayan mismo, ang mga mananampalataya, ang bayan ng Diyos. For we are called to give ourselves to the service of God as an act of worship. Ready na po kayong ihandog ang inyong sarili? Kahaba-haba ng introduction ko, tapos hindi man kayo maniniwala. Ito yung sinasabi ni Pablo. Nakikiusap ako sa inyo. Sabi niya, naninikluhod ako, namamanhik ako sa inyo. I am begging you, brethren, offer yourselves as living sacrifice. And how we can exactly do that? Paano natin gagawin? Paano natin ihahandog ang ating sarili? Lalapit tayo dito at kikitilin natin ang buhay? Hindi, ang sabi niya ay handog na buhay para sa Diyos. Una, makikita natin, ialay ang ating katawan. Present your bodies. Yan ang sabi niya. Bagamat sa saling Tagalog, mas tama na yung rendering, ialay ang inyong sarili. Pero sa English, maliwanag yan, sasabihin niya, present your bodies. Niisip ko lang, bakit hindi sinabi ni Pablo na present your souls? O kasi madalas sa paglilingkod, it is more on souls than the body, right? Kasi mas spiritual pag sa paglilingkod sa Diyos. When the apostle says, present your bodies as living sacrifice, ang sinasabi niya, present your person, hindi lang yung katawan. Present yourselves
Yun ang sinasabi niya dito. He does not mean just your physical body. Hindi lamang yung ating katawan. Halimbawa, pagka sinabi ko, is anybody here today? Hindi ko tinutukoy na may mga katawan bang nakahiga dyan. No. Maliwanag sa atin when I ask, is anybody here? I am saying na meron bang tao dito? Hindi lang yung katawan. Yung anybody, somebody sa English, hindi po yung katawan lang. We mean some person, some living being. Kaya nga ang tinutukoy dito ay ihandog natin ang ating mga sarili. Hindi lamang yung ating physical na katawan. Yan ang sinasabi niya. Well, babalikan natin ang Panginoon nung kanyang ihandog ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin, hindi ba? Buong buo. Ibinigay ni Kristo ang lahat para sa atin. Kaya nga, ang tugon natin ay ibigay din natin ang ating sarili sa Kanya. Tama po ba? Ang ginawa ni Kristo, ibinigay niya ang lahat ng Kanyang sarili para sa atin. Kung tayo'y totoong mananampalataya ni Kristo, dapat ay ibigay din natin ang ating sarili sa Kanya. Kaya lang kailangan nating makita yung pagkakaiba. Nung ibigay ni Kristo ang Kanyang sarili para tayo'y iligtas. Tama. Ngayong inihingi niya na ibigay natin ang ating sarili, hindi para iligtas siya. Hindi natin pwedeng iligtas ang Panginoon. Magkaiba po. We cannot give ourselves to Christ in the same manner in which He has given Himself to us. Ang sinasabi ko, ibibigay natin ang ating sarili sa Kanya bilang pagpapasalamat at bilang paglilingkod, bilang Kanyang mga matatapat na mga lingkod. Ito yung pagbibigay natin sa Panginoon. Hindi natin pwedeng iligtas siya. Hindi natin pwedeng tubusin siya. Nung ginawa yun ni Kristo para tubusin at iligtas tayo. Pero tayo, sa ating pag-aalay ng ating sarili, hindi natin tinutulungan, hindi natin tinutubos, hindi natin nililigtas si Kristo. So, anong ginagawa natin? When we do give ourselves to God as a living sacrifice, dapat alam natin that the minute you come to Christ, that sacrifice is not offered on the day of atonement. Ang ginawang pagliligtas ni Kristo, nung ginawa niya, ang sabi ng Hebreo, ito'y minsan at para sa lahat. Hindi na yun mauulit. At kung ganon yung ating ginagawa, ay hindi lamang sa atin ngayon, hindi lamang para sa isang pagkakataon. Ang paghahandog ng ating sarili ay hindi lamang kapag linggo. Pipili ka ng isang araw sa buong sanlinggo, sa Sunday, doon ko lang iaalay ang aking sarili. Hindi po ganoon ang itinuturo sa atin. Not just on Sunday morning or kung anumang araw yung pinili mo. It is an offering of your whole self for your whole life. Ang paghahandog na ito ay para sa iyong buong sarili, para sa iyong buong buhay. Amen. It is so easy for us to see that. Napakadaling maunawaan naman yon. Nung sumunod tayo kay Kristo, sabi nga nung awit, no turning back. Hindi na tayo babalik. Susunod na tayo sa Panginoon. Tuloy-tuloy hanggang sa kuhanin niya tayo at dalhin sa paraiso. Napakadaling makita yon, pero napakahirap gawin. Yan ang sinasabi ko po sa inyo ngayong umaga. Kasi naman yung ating araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano, gusto nating magtira pa tayo ng konti para sa ating sarili. We want to hold back something. We have reservations. We want to keep a part of ourselves for ourselves. O itong bagay na to, para sa akin lang ito, para sa aking sarili. Sa mga estudyante ko, madalas kong sabihin ito sa kanila sa Bible School, na sinasabi ko sa kanila, iniisip nyo siguro na sa pagpasok ninyo sa ating
Bible School ay gusto ninyong mag-aral upang sa ganon, so that you can make a difference in people's lives. And that is so noble. Kaya sila pumasok sa Bible School dahil gusto nilang maglingkod sa Diyos at, do something that will make a difference in other people's lives. It sounds so spiritual and wonderful. But I want you to know before you go into a church, sinasabi ko sa kanila, gusto kong malaman ninyo bago kayo pumasok sa isang church or tanggapin ang isang ministeryo, kailangan ninyong maunawaan ng ginagawa nyo ay itinatapon ninyo ang inyong buhay. This is a throwaway life. For full-time ministers, ang ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoon ay pagtatapon ng iyong buhay. Sa panukat ng mundong ito, ang ginagawa mo actually ay itinatapon mo ang iyong buhay. That you are throwing your life away. That you are wasting your life. Sa paningin ng mga tao, ang sinasabi nila, mangmang. Mangmang. Narinig nyo na to, di ba? Nakwento ko na sa inyo. When I resigned and finally decided to follow the Lord in full-time ministry, people closest to me even said, I thought you're smart. Yun ang sabi nila. Because for them, I am throwing away my life. I am wasting my life. Why give up your career? You are at the prime of your life and your career is just starting to blossom. At yung mga direktang tanong nila, yayaman ka ba kung magpapastor ka? Di lang nila alam. Kung makita nila ngayon ako, mas mayaman ako kaysa dati. But that is not the main motivation for me. You know that. I realized in those conversations that they had no idea what it was about. Hindi nila nauunawaan. Nung una, pinapaliwanag ko sa kanila until I get tired of explaining. Sabi ko, bahala kayo kung ayaw nyo. Kahit anong gawin mo, hindi nila maunawaan dahil binulag sila ng prinsipe ng mundong ito. Hindi nila nakikita na naranasan ko ang habag at ang biyaya ng Diyos. Hindi nila naiintindihan bakit kailangan nating magkaloob sa gawain ng Panginoon. Hindi nila naiintindihan bakit kailangan umattend mo ng ganito, attend ka ng ganon, lagi ka na lang sa church nyo, wala ka nang ginawa dito. Ano bang nakakain mo doon? Hindi nila nauunawaan bakit kailangan kang manalangin bago kumain. Niloloko-loko ka pa ng mga kaklase mo o ng mga kasamahan mo sa trabaho. Niloloko ka ng mga taong nakapaligid. Ang tawag sa iyo ay santong kabayo. Banal na aso, yan ang tawag nila. No, they do not understand that we are sinners who had experienced the mercies of God. And that same God had called us to serve Him no matter what. And it is a throwaway life. It is a wasted life as far as the standard of this world is concerned. But not, of course, before God. And that is true not only for pastors. It is true for all of us. Hindi nila maunawaan bakit anong ginagawa mo? Ang aga-aga, pinapatugtog mo yung walang kakwenta-kwentang, anong pangalan na? Jesus is waiting. Bakit alam mo hinihintay ka ni Jesus? Sinasayang mo ang iyong buhay. Hindi nila alam. But as far as we are concerned, we know that this is true for all of us, true believers, not just for full-time ministers.
Ang isinuturo kasi sa atin, sa mga totoong Kristiyano, ang kanilang buong buhay ay ibinigay sa Panginoon, katawan at kaluluwa. That is what it means to be a Christian, that you present yourself as a living sacrifice. Yourself, your life is a living sacrifice. We are not just talking about tithes and offerings. Napakababaw ng ating pananampalataya kung yun lang ang sukatan ng ating kasama yon. In fact, gusto kong sabihin, pangunahin na dapat tayong maging matapat sa ating mga handog at ikapu. Pero kung kagaya kayo ng isang pastor na narinig ko, sabi niya, okay lang kahit hindi kayo magsimba. Basta padala nyo yung mga tithes nyo sa church. Kaya nga yung ibang church ngayon may ATM na. Kahit hindi sila magsimba, sinesend na lang sa, nakakatanggap ba tayo ng GCash sa ating tithes and offering? Shame on you. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kababaw ng pagkaunawa natin sa biyaya at habag ng Diyos. We are not just talking about tithes and offerings here. We are not just talking about our services as leaders or as singers or as cleaners. Hindi yung parang kapag ka nakagawa ka sa church, parang may utang na loob pa ang Diyos sa iyo. Sino bang nagkaloob ng lahat ng biyayang yan? Sino ba yung nagkaloob ng lahat ng karunungan na yan? Sinasabi mo, ako na lang palagi, ako na lang palagi. Kasi ikaw ang pinagkalooban ng Diyos ng maraming kaalaman. Gusto mo ipag-pray natin, mawala na yung, hindi ko naman gagawin yon, tinatanong ko lang kayo. Minsan ang akala natin, utang na loob ng Diyos yung ating paghahandog at paglilingkod sa Kanya. No, not just this part or that part or hindi po bahagi yan. We are talking about our whole person devoted to the service of God. Yung buong pagkatao na ating inihahandog sa paglilingkod sa Diyos. Buhay na handog. And Paul goes on to make a qualification. Maliban sa buhay, ang sinasabi niya, ito ay banal. Dami namang requirement ni Paul, no? Yung buhay nga lang, hirap na tayo eh. Present your bodies as living sacrifice, holy before God. Yan ang sinasabi niya. The offering of ourselves that we are to bring to God is not an offering of sin. Kahit naglilingkod ka pa, kahit na nagbibigay ka pa, kung ito ay handog na mayroong kasalanan, hindi po yan. Paalala ninyo sa lumang tipan, hindi lahat ng handog sa Diyos ay katanggap-tanggap. Kahit na anong itsura pa niyan, kahit anong ganda pa niyan, hindi yung talagang walang kapintasan, sabi ko nga sa inyo, ang mahalaga. Hindi yung siya yung unang bunga, hindi yung siya yung pinakamaganda. Ang sinasabi dito, dapat yung ginagawa natin, kaaya-aya sa Diyos kung ito'y bukal sa ating puso. Madalas niyong marinig sa akin, hindi namamalimos ang Diyos. Hindi niya kailangan yung ibibigay mo na masakit ang loob mo. Christ has already taken your sin. So when you give yourself as a living sacrifice to God, He wants that sacrifice sanctified, banal. He wants that sacrifice to be consecrated. Paul is giving us a tough job to do. Can you sense it? Sa lumang tipan kasi, yung metaphor na ginagamit dito ni Pablo, ang pinapahiwatig niya sa atin that not all the offerings that God received from His people in the Old Testament delighted Him. Hindi po lahat ng inihandog sa Diyos na natuwa siya, naging kaaya-aya sa Kanya. Anong sabi ng Diyos? Bagamat ang tinig ng inyong mga propeta
ay sinasabi sa kanyang bayan na ganito, ganyan, but I despise your feasts, sabi ng Diyos. Kasuklam-suklam ang ginagawa ninyong paghahandog. Namumuhi ako sa inyong mga ginagawang mga pagtitipon, sa inyong mga paghahandog ay naging masangsang na amoy sa aking nostril, sabi niya. May nostril, sa aking paghinga. Hindi lahat ng inihandog na maganda o mukhang maganda sa tingin ng tao ay katanggap-tanggap sa Diyos. Sinabi niya, inyong inaalayan ako, sinasamba sa inyong mga nguso, pero ang puso ninyo malayo sa akin. Hindi lahat ng sinasabi, hindi lahat ng ginagawa at ibinibigay ay katanggap-tanggap sa Diyos. And we often overlook that, do we not? Kung minsan, niisip natin, basta malaki yung amount, or basta nagbigay tayo, nalista yung pangalan natin, ox na yon. We think that any act of religion, any act of spiritual sacrifice will necessarily be delightful to God. And I'm telling you now, that is not true. Hindi totoo yon. God requires that when we give this offering of ourselves, we give it in a way that is acceptable, katanggap-tanggap sa Kanya. We offer ourselves to Him so that the sacrifice of our praise will be a sweet aroma in His nostril and not a stench. Hindi yung ano ba yung stench? Nakakasulasok. Yan ang mga malalalim na Tagalog nito. Yung mga ayaw maamoy ng Diyos. Masangsang. Kaya lang may masangsang Baptist Church, kaya ayaw kong gamitin yon. Masangsang na sa pang-amoy ng Diyos. Bakit mo alam, Pastor? Hindi ko po alam. Hindi ko, si Pastor, pine-personal ako. Hindi po, wag niyong isipin yun, mga kapatid. Ang sinasabi ko kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. At kayo lang at ang Diyos ang totoong nakakaalam kung ano ang amoy sa harap niya, ang mga handog natin. Ialay ang ating katawan, yun ang una. Ikalawa, ialay ang ating kaisipan. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Do not be conformed to this world, but be ye transformed. Yan, maging transformer kayo. Yan, alam natin yan, yung transformer, nagbabago siya, di ba? Kailangan magbago kayo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Yan ang sabi niya. The word transformation in Greek, hindi ko nasasabihin, hindi ko siya alam i-pronounce. Pero ang ibig niyang sabihin sa English ay metamorphosis. Oh, now you know that term. Alam niyo yung metamorphosis. Ito yung ginagamit na termino kapag nagbagong anyo yung isang nakakatakot na uod at magiging isang napakagandang paru-paro. Yun ang gagawin niya sa atin. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Tayo na mga hindi tayo kaibig-ibig sa Diyos. Huwag kayong mag-isip na tayo ay mahigit pa. Sabi nga ng isang awit, I cannot fully comprehend why you will give your head to me as a worm. Sabi niya. Isa akong uod, pero ibinigay mo ang iyong ulo, ang iyong buhay sa akin. Anong gustong gawin ng Diyos? Gusto niya tayong i-transform from a very ugly caterpillar to become a beautiful butterfly. It is a radical change of form. The goal of the Christian life here is not mere non-conformity. Ang layunin natin ay wag lamang hindi umayon. That is the easy part. Anong easy part? Ang hirap ng no? Pero sinasabi ni Pablo, yan ang mas madali pa yan. Wag lamang kayong basta umayon sa mundo, kung hindi, ang hangarin natin, the goal is transformation. Ang ibig sabihin ng transformation, dalawang salita ito na pinagsama, trans and form. Ang ibig sabihin niyan, above and beyond the forms of this world. Mas mataas pa.
Hindi lang yung wag kang sumama, kung hindi maging mas mataas pa at higit pa sa pamantayan ng mundong ito. And if you want to summarize what it means to be a Christian, it is this: you do not live by the drumbeat of this world. Hindi tayo sasabay sa tugtog ng mundong ito. You live by a higher calling, and that is the call of God. Ang sinusundan natin ay hindi yung tugtog ng mundong ito, kung hindi yung tinig ng Diyos na siyang tumawag sa atin. And when you do that, the form of your life changes. Yun lang ang paraan. Itong sinasabi ni Pablo, actually, sekreto niya ito. Pero sinasabi niya ito sa atin ngayong umaga. Gusto ng Diyos na matransform tayo. Gusto niya na tayong magbago ng mas higit sa pamantayan ng mundong ito. Instead of being conformed to this dying age, your life will be transformed by the power of God. And what is this power of transformation according to the apostle? Ano itong kapangyarihan na ito? How is this transformation wrought in us? Sabi niya kasi, be transformed. Madaling sabihin. Pero papaano? Sinabi rin niya kung papaano. By the renewing of your mind. If you want a new life, if you want a transformed life, you first must have a new mind. Kailangang baguhin yung ating kaisipan. Kaya nga yung sinasabi nating ikalawang punto, ialay natin ang ating kaisipan sa Diyos. The beginning of the Christian life is rooted in repentance. Nakaugat sa paghingi ng tawad. Changing of the mind. Yan ang ibig niyang sabihin. Prior to your repentance, you thought that this way is good, this way is better. You thought according to the precepts of this world. You thought just like your secular neighbors, doing everything in your power to bury your sin in your subconscious. Pare-parehas lang tayo noong una. But when the Holy Spirit brought you to conviction, awakened you to the absolute need of a Savior, and you rushed to the cross, your mind and the entire direction of life were changed. Hindi ba? Nabago ang ating paglakad. Kaya't meron tayong bagong bihis. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Binihisan niya tayo. And this transformation comes by having a new mind. Because if we want to change people, we need to change their thinking first. Kaya sa ating paghayo at pagbabahagi ng ebanghelyo at ng mabuting balita, ipinapahayag natin ng malinaw, simple at buo ang ebanghelyo. Hindi tayo gumagamit ng mga, mga pananalita na hindi po nauunawaan ng pangkaraniwan. Ang gusto ng Diyos, mauna sa isip. A change of mind is necessary. Kailangan po ito for transformation. Pero hindi po ibig sabihin kapag nabago yung isip mo, okay na po lahat. Hindi po. Pahirap ito ng pahirap. Sabi ni Pablo, kailangan mabago ang inyong pag-iisip. Pero ang sinasabi niya, simula lang yon na babago ang inyong pag-iisip. Wala bang kapakinabangan kung mababago ang ating pag-iisip? Hindi ko po sinasabi yon. Pero kung hanggang doon lang, kung hanggang sa isip lang yung ating nabago, you can study the things of God. You can study the Word of God. You can make 100% on every theological examination that you will ever take. You can have it in your head, but if you never get it in your heart, it is as good as nothing. If you know everything, but you do not do anything as if you know nothing, sabi ng isang quotation. If it does not get to your heart, you will never be transformed. Magkagayon man, ang kaparaanan na ginawa ng Diyos ay
para matransform yung buhay natin sa ating puso, ang ginawa niya, dapat nauunawaan natin yan sa ating mga kaisipan. The Bible was written and given for our understanding so that we might begin to think like Jesus thinks. Kaya merong kasulatan para alam natin kung ano ang iniisip ni Jesus, kung ano ang gagawin ni Jesus. Para aprubahan yung mga bagay na aaprubahan ni Jesus. Para kamuhian yung mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. That is the way our lives are changed. Hindi yung alam mo lang. Maraming mga Baptist, they are proud to be known as the people of the book. And that is so great. That is wonderful. Napakaganda nun. Ako rin, nung unang mag-aral ng Biblia, gusto ko lang makipagdebate kasi. Dahil ang tingin ko sa sarili ko, ang feeling ko, yan, tama ito, ang feeling ko, marunong ako. Gusto kong maki-argue, makidebate sa iba. Pero na-realize ko, lahat ng ito kung hanggang dito lang at hindi umabot sa puso. Saan ba yung puso? Dito. Umabot sa puso, wala siyang kabuluhan. When we begin to think like Christians, we get a new mind. And out of that new mind, we pray that the heart will be changed. When the heart is changed, the life is changed. And we become transformed people of God. Ialay ang ating kaisipan. Yun ang una kasi. This is the entry level. Hindi po darating agad sa puso. Yung iba kasi, feeling ko kasi ganito, masaya ako, gano'n. No. Hindi po yung pakiramdam lang. Pero yung pakiramdam na nanggaling sa ating kaisipan at alam mo kung anong ginagawa mo, ito yung sinasabi ditong magbabago sa atin bilang mga mananampalataya. Ialay ang ating katawan. Ikalawa, ialay ang ating kaisipan. Lastly, ialay ang ating kalooban. Yan ang sabi na yung kalawang bahagi ng verse 2. Iayon ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Ang problema lang, papaano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang sinasabi dito ni Pablo, para ialay ang ating kalooban, dapat nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. The next problem is, how can I know the will of God for my life? Paano nyo nalalaman ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Yan ang tanong na madalas itanong kaysa sa ibang mga tanong. This is the most frequently asked question. How can I know the will of God for my life? You do not find God's will by using, ano bang tawag dun sa board na yon? Ouija board, is it? Gumamit na kayo nun? Hindi, ginagamit nyo lang yung baso eh. Yung pinapaikot na baso na ganon. Para lang malaman mo daw, you will play the Ouija board or yung iba ay naghahanap ng mga tanda. Lord, kung ito po ang kalooban mo sa akin, nilalagay ko ang bimpong ito. Bukas pagkabasa siya, tag-ulan ngayon, siguradong basayan. Huwag mo na lokohin na sarili mo. Hindi sa magitan ng mga tanda o sa mga bagay na mas nakakatuwa yung mga nag-aaral ng galaw ng mga bituin. No? Pag kinaumagahan, ang unang-una niyang titingnan, anong magiging kapalaran niya sa araw na yon. Hindi po doon hinahanap ang kalooban ng Diyos. It is not found by putting out something that will, change or transform overnight. It is found by the renewing of your mind through feeding on the Word of God. Paulit-ulit mga kapatid, itong tinuturo ng Diyos sa magitan ni Pablo at ito rin ang gusto kong maging malinaw sa atin. The reason why our leaders and our BMO and our brothers in the BMO and young couples, of course, may kasama tayo doon. Kung bakit nagsasakripisyo sila? Alam niyo bang sinasabi nila sa akin? Pastor, alam mo, pag malapit na ako, 1 week hindi ako makatulog. Napipressure ako. Alam mo, Pastor, sa kwentuhan, madali akong magbida-bida, pero pagdating dito, dahil ang pananagutan ko ay sa Diyos, sa Kanya ako magsusulit. Ang hirap-hirap nito sa akin. To the point na
Hindi na ako makakain minsan, hindi na ako, yung mga kwento ng mga nanliligaw lang yun eh. Yung hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Pero kung minsan pinaghandaan ng mga kapatid yung ginagawa sa kabila ng may kanya-kanya silang mga gawain din, minsan hindi man natin binibigyan ng pagpapahalaga. Normal na kasi, pag umaga, makikita mo na yung Jesus is waiting. Naging wala na. Ito ang naisip naming paraan. Personally, ako nag-initiate nito. Ito ang aking naisip na paraan. Naniniwala akong itong binigay na paraan ng Diyos to maximize this technology na hindi na namin kayo kailangang puntahan. Araw-araw may pagkain tayong nakahanda sa hapag. All will take us is about 10 minutes. Pwede nga habang nagsasangag ka, pinapakinggan mo na yun eh. Tingnan mo, masasarap yung niluluto mo. Kasi maayos yung pananaw mo eh. Sinasabi ng iba, hindi man sila kasing galing ni pastor. Siyempre ako ang inyong pastor, ako yung pinakamagaling doon. Wala nang question doon. Kung magaling sila sa akin, naalisin nyo na ako. Ang sinasabi ko mga kapatid, hindi kami. Ang mensahe ng Diyos, ang namnamin natin. Gusto nyong mabago, gusto nyong malaman ang kalooban ng Diyos, ang pangunahing means of grace, ang pangunahing paraan ng biyaya ay kumain sa kanyang mga salita. Because when your mind is informed by the Word of God, then you are able to certify, to prove, to recognize what is that good and acceptable and perfect will of God. Walang ibang paraan. Huwag kayong umasa na isang araw mabigyan kayo ng kapangyarihan. Sa pelikula lang yon. Ang kaparaanan ng Diyos ay sa magitan ng pagkain sa kanyang espiritual na handa, sa kanyang espiritual na hapag. Araw-araw. Bakit araw-araw, pastor? Kayo nga, pag kumain 3 beses pa bawat araw eh. Yung physical na pagkain natin, yung mga tiyan nating physical, yun na lang lagi ang pinapakinggan natin. Ako, nanonood ako ng, ano ba yung tawag sa mga pinapanood ko? Yung mga AI-generated na mas maganda pala yun. Yun ang pinapanood ko, abot ako ng hating gabi, tapos alam mo, gutom ako. Tatakas pa ako, pupunta ako dun sa may kusina, kukuha na akong makakain. Dahil yung katawan ko, alam ko, hindi ako makakatulog, gigisingin niya ako. Pero pagdating sa salita ng Diyos, bakit hindi tayo nagugutom, no? Huwag kayong masyadong pakakomportable. Kung hindi kayo nagugutom sa salita ng Diyos, baka naman hindi kayo totoong bahala kayo. May mga tao na nagtatanong, ano ba yung kalooban ng Diyos para sa aking buhay? Yung mga ganitong kapatid, tatanong niya sa akin, Pastor, paano ko po ba malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Ano ba yung kalooban niya sa akin? Tatanong ko sa kanila, tinatanong mo ba sa akin kung ikaw ay kukuha ng engineering o ng architecture o ng commerce o ng journalism? Minsan yun ang akala natin. Pag tinatanong natin kung ano ang kalooban ng Diyos, ang tinatanong natin talaga, saan ba ako mag-a-apply, Pastor? Dito ba o dito ba? Namamali yung ating pananaw. May mga kapatid na lumapit sa akin, mga singles. Ito yung mga hindi nila alam kung anong gagawin nila sa kanilang buhay. At may nagtanong sa akin, Pastor, will you please tell me what is God's will for my life? And he even asked me with audacity, should I marry Aida o si Lorna o si Pe? Ano bang kalooban ng Diyos sa akin? Let me tell you, the will of God is for your life. Let me tell you the will of God for your life according to the Bible. Huwag yung sariling alam ko lang. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal
For this is the will of God. Sabi niya sa English, your sanctification. Gusto ng Diyos na ma-sanctify tayo, na mapaging banal tayo at mapalayo sa mga bagay ng mundong ito. It doesn't matter what your job is. Hindi mahalaga kung sino ang mapapangasawa mo or kung saan kayo maninirahan. Hindi yun ang pangunahin. When I said hindi yun mahalaga, ang tinutukoy ko, hindi yun ang pangunahing mahalaga. If you are not growing in sanctification, those things are worthless. Kung hindi ka lumalago sa iyong buhay pananampalataya sa kabanalan, bilang Kristiyano, sinasabi ko, walang kahulugan kung sino man o anuman, kung anumang bagay ang makamtan mo dito sa mundo. If you really want to know what the will of God is for your life, then let me tell you what God wants from us, what God wants from me and from you is that we grow into spiritual maturity. Primarily, I am not totally saying na huwag nyo nang isipin yung mga bagay na ito. Hindi po. Ang sinasabi ko, pangunahin. Ito dapat ang maging direksyon ng isang tunay na mananampalataya. Na ang ating buhay ay maging kasing katulad ng ating Panginoong Yesukristo na pinababanal ng banal na Espiritu. Ewan ko kung nakikinig pa kayo sa akin, pero ito yung sinasabi ng Diyos. By the Holy Spirit, our minds are changed, and that our minds are transformed. Then we will be able to tell what is pleasing to God. Kung ano ang kaaya-aya, kung ano yung nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Then we will be able to know what He wants us to do, what is good, and what is acceptable, and what is the total and complete will of God in our lives. Start it with the feeding of the Word. Dapat nga sana kung matagal na tayong mananampalataya, graduate na tayo sa Jesus is waiting. Pwede na lamang yun parang panghimagas. At mag-dive tayo doon sa mas malalim na katuruan ng salita ng Diyos. Kailangan nating maunawaan na ang buhay na handog para sa Diyos ay yung ating buong buhay. Kaya nga muli akong nangungusap sa atin na matagal na natin kasama pero hindi pa ninyo isinuko ang inyong buhay sa Panginoon. Sinasabi ninyo, gusto ko yung ginagawa nila na amaze ako sa mga turo ng Biblia, pero kung hanggang doon lang at hindi mo pa ipinagkakatiwala ang iyong buhay sa Panginoon, patuloy ka pa rin nagbabaka sakali, kaibigan, mag-isip-isip tayo. Anong inihintay natin bago natin tuluyang sundin ang kalooban ng Diyos? O marahil ikaw ay kapatid na matagal nang kasama sa church, pero hindi ka pa gumawa ng pagdidesisyon sa iyong buhay na sabihin, gusto ko pong lumago, gusto kong kasama kayo sa aking spiritual na paglago, at gusto kong maging lehitimong kabahagi ng Solid Foundation Baptist Church para maipagpatuloy ko ang ministeryong ibinigay sa akin ng Diyos. Bakit hindi mo gawin ito ngayon? At sabihin sa Diyos, Ama, kailangan ko po ang inyong mga salita. Kailangan ko kayo, banal na Espiritu. Kailangan ko ang inyong biyaya para mabago ako, para matransform ako. Huwag lang sa tayong masatisfy sa ating mga sariling paraan at kagustuhan lang, kung hindi makita natin na ang paraan at kagustuhan ng Diyos ang siyang tanging paraan na kapagbibigay ng parangal at luwalhati sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama, patuloy ka pong mangusap sa amin. Patuloy kang mangusap sa amin, O Diyos. Amin pong inihingi ang inyong conviction. Diyos, banal na Espiritu, antigin mo ang aming damdamin. Mangusap ka po.
Ikaw ang magturo. Higit pa sa aking kakayanan. Naniniwala ako na kayo lamang ang pwedeng makapagpaliwanag ng mas tama, ng buo, at mas kailangan po ng bawat isa sa amin. Haplusin mo po ang puso ng bawat isa. Ano man ang kanilang desisyon ngayong umaga, udyukan mo po. Udyukan mo po, O Diyos. Ang kapatid, sino man po ang merong gustong ihayag sa harapan ng Diyos at ng bawat kapatid na nandito ngayon. Hinahamon kita na tumayo. Ipapakita sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid na handa kang manindigan anuman ang iyong ginawang desisyon ngayong umaga. Bago ko magsara sa panalangin, sino man. Pagpalain kayo ng Diyos. Meron pa po ba bago ako magsara sa panalangin? Anuman ang gusto mong ilapit sa Panginoon. Hindi ako makapangyarihang manalangin kung hindi tutulungan at gagabayan kita sa ibang mga bagay na pwede mo pang malaman sa Panginoon. Pwede kang lumapit sa Kanya as personal. Bakit hindi ka tumayo? Para ma-encourage din yung ibang kapatid. Bago po ako magsara sa panalangin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy kang nangungusap. Patuloy kang nagtuturo. Nagbibigay ng kaliwanagan at ng tamang direksyon na sa aming pagtahak sa pansamantalang paglalakbay na ito habang narito kami dito sa lupa. Salamat po. Salamat po, Ama. Salamat sa desisyon ng kapatid. Naway makapagbigay kaluguran ito. Hindi lamang encouragement sa amin, kung hindi kalwalhatian sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.